Ang South Cotabato ay isang lalawigan sa Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon ng Sorsogon sa Mindanao. Ang kabisera nito ay Coronadal at ito ay hangganan ng Sultan Kudarat sa hilaga at kanluran, Sarangani sa timog at hilagang silangan, at Davao del Sur sa dulong hilagang silangan. Ang South Cotabato ay isa sa pinaka-underrated na destinasyon sa Pilipinas. Hindi ka makakahanap ng mga white sand beach, o kristal na malinaw na tubig dito. Sa halip, makikita mo ang ilan sa mga pinakamagagandang bundok at lawa at ilan sa mga kakaibang lugar na panturista sa Pilipinas. Kaya tuklasin natin ang 10 lugar na ipinagmamalaki ng South Cotabato. 10. Queen Tuna Park. Ang Queen Tuna Park ay dating tinatawag na Lions Beach. Tinatawag itong tuna capital of the Philippines. Ang destinasyong ito ay pinapaboran ng parehong mga turista at lokal. Matatagpuan sa Barangay Dajangas South, ang buong parke ay isang photogenic na lugar. Habang nag-e-explore at naglalakad sa paligid ay mararamdaman mo ang malamig na hangin na nagmumula sa Celebes Sea sa iyong harapan. Ang karagdagang atraksyon dito ay ang mga malalaking iba't ibang hayop na estatwa. Siyam. Marianos Blooming Agri-Tourism Park. Ang park ay sumasaklaw sa isang malaking 13 ektarya. Ang mga bulaklak naman dito ay sumasakop sa 1.5 ektarya. Ang natitirang bahagi ng parke ay naglalaman ng isang bird sanctuary, isang farmer's market, at isang cafe. Ang parke ay hindi lamang may mga sunflower. Sa labas ng mga hilera ng sunflower ay isang higanteng mandala ng marigolds. Ang ilan sa mga marigolds at cosmos ay bumubuo rin ng mga hugis ng bulaklak kapag nakikita mula sa malayo. Paminsan-minsan din nilang binabago ang mga pattern ng mga bulaklak dito. 8. Plaza General Santos. Ang Plaza General ay talagang isang malaking rotonda, ang sentro ng lungsod kung saan makikita mo ang City Hall. Pagsapit ng gabi, nabubuhay ang plaza na may mga stall na nagbebenta ng iba't ibang uri ng street foods mula sa mango shake hanggang sa fishball. Makakakita ka rin ng isang malaking monumento na inilaan kung kanino ang bayang ito na pinangalanan General Paulino Santos. Itinuturing na isa sa mga pinakaabalang parke sa General Santos, ang 34 na milyong piso Plaza General Santos na ito ay inihayag sa publiko noong September 4, 2009. 7. Mount Matutom. Ang Mount Matutom ay isang aktibong stratovolcano, ang pinakamataas na punto sa lalawigan ng South Cotabato, na may taas na 7,500 talampakan, o 2,286 na metro sa ibabaw ng antas ng dagat, humigit kumulang 5.7 kilometro mula sa Akmanan, Tupi, South Cotabato. Ang Matutom at ang mga paanan nito ay higit na tinitirhan ng mga katutubong pamilyang Blaan. Ang Mount Matutom ay nakatayo bilang isang mar-angle na icon, na gumuguhit ng mga hiker na may kahangahangang silhouette na nakapagpapaalaala sa Mount Mayon. Kilala bilang isang nangungunang destinasyon ng turista, ang kakilakilabot na bundok na ito ay hindi lamang nakakabighani sa kanyang kadakilaan kundi nagtataglay din ng maraming iba't ibang flora at fauna, kabilang ang ilang endangered species. Dagdag pa sa pang-akit nito, ang Mount Matutom ay nababalot ng malawak na 10 ektaryang plantasyon ng pinya, na nagpapaganda sa magandang tanawin ng paligid nito. 6. Lake Cebu 7 Falls Zipline Adventure Park. Ang Lake Cebu 7 Falls ay isang tanyag na atraksyon, ito ay matatagpuan sa nakatagong kabundukan ng South Cotabato. Isa sa mga adventure dito ay ang zipline na isa sa pinakamataas sa Asia. Ang 7 Falls Zipline ay tumatakbo sa 180 metro sa ibabaw ng lupa, o mga 300 metro sa ibabaw ng dagat. Ito ay nahahati sa dalawang linya. Ang una ay umaabot ng 740 metro zipline, at ang isa pa ay 420. Ang mga bisita ay nakabitin ng 20 metro bawat segundo habang makikita mo ang napakagandang tanawin. Ang una sa Lake Cebu 7 Falls na tinatawag na Hikong Alo ay mapupuntahan mula sa simulan ng Eco Park.
Malapit dito ang ilang lugar na nag-aalok ng mga naka-stage na zipline na larawan, bungee trampolines, monkey bridges at syempre, ang sikat na zipline mismo. Nag-aalok ang Lake Cebu Seven Falls Zipline Adventure Park ng ilang magagandang ruta sa hiking na nagbibigay daan sa iyo upang tuklasin ang mga kalapit na burol at kakahuyan. Ang mga pathway na ito ay dapat puntahan para sa sinumang nagnanais na makita ng malapitan ang kariligan ng Lake Cebu dahil sa kanilang mga nakamamanghang tanawin. 5. Lake Cebu. Ang Lake Cebu, na matatagpuan sa puso ng South Cotabato, ay isang napakagandang anyong tubig na napapaligiran ng mga luntiang burol at kakahuyan. Ang parke ay isang kilalang atraksyong panturista para sa mga taong naghahanap ng mapayapang pamamasyal. Mayroon itong mga pulo kung saan nagtatayo ang mga katutubong settler ng kanilang maliliit na kubo at sakahan ng isda. Isa sa tatlong pinakamalaking lawa ng lalawigan ng South Cotabato at Sultan Kudarat ay ang sikat na Lake Cebu. Nag-aalok ang Lake Cebu ng malawak na tanawin ng nakamamanghang kagandahan nito. Ang Lake Cebu ay isa sa mga nangungunang destinasyon ng turista ng Mindanao. Nakikilala ito sa mga kakaibang anyong tubig tulad ng mga lawa, ilog at bukal. Ang Lake Cebu ay binansagan din bilang isa sa mayamang biodiversity ng Mindanao Island. 4. Sanchez Peak. Ang Sanchez Peak ay matatagpuan sa loob ng mga hangganan ng Conil at Olimpog, isa sa ilang mga rural na barangay sa General Santos na ang ekonomiya ay pangunahing pagsasaka at iba pang gawaing pang-agrikultura. Ang mga residente dito ay napakabait at palakaibigan, sasalubungin kanila ng kanilang ngiti, tunay na mga ngiti sa Pilipino kung sakaling mag-cross ang landas mo sa kanila. Ang Sanchez Peak ay maaaring hindi ganoon kaakit-akit sa mga mountaineers dahil sa mababang elevation at unti-unting trail nito. Ngunit ito ay napakaganda at kakaiba. 3. Bacangeb River Cave. Ang Bacangeb River Cave ay ang pinakabagong atraksyon sa munisipyo ng Tiboli sa South Cotabato. Nagtatampok ang river ng malawak na river pool kung saan masisiyahan ang mga turista sa paglangoy na may malinaw at malamig na tubig nito. Nagtatampok ang river cave ng malawak na pool ng ilog sa labasan nito. May natural na malamig at malinaw na tubig na nagmula sa underground cave system at natural rock formations. Ang kuweba ng ilog ay tahanan din ng mga paniki. Masisiyahan ang mga bisita sa paglangoy sa malawak na pool ng ilog sa labasan, pumunta sa water tubong o sumakay ng balsa at tuklasin kung ano ang nasa loob ng Bacangeb River Cave. 2. Mount Milibangoy. Ang Mount Milibangoy, dating kilala bilang Parker Volcano, ay isang aktibong bulkan sa isla ng Mindanao. Ito ay matatagpuan sa lalawigan ng South Cotabato, 30 kilometro sa kanluran ng General Santos at 44 na kilometro sa timog ng Coronadal City. Ang Ingles na pangalan ng bulkan ay kinuha mula sa isang Amerikano, si General Frank Parker, na nakita ang bundok at sinabing, nadiskubre ito sa isang paglipad na kanyang piloto noong 1934. Ang Mount Parker ay pinaniniwalaang 3 beses na sumabog sa nakalipas na 3,800 taon, ang huli noong January 4, 1641. Ang pagsabog noong 1641 ay naging sanhi ng pagbuo ng lawa ng bunganga. 1. Lake Holen. Ang Lake Holen ay isang mystical ecotourism destination sa Tiboli, South Cotabato. Napapaligiran ng 15 bundok na kumakatawan sa mga tagapag-alaga ng lawa, ang Lake Holen ay itinuturing na isa sa pinakamagandang lawa sa bansa. Pinangalanan na Portal to Heaven bilang pagpupugay sa isang lokal na alamat ng Tiboli. Ang paglalakbay sa kaakit-akit na destinasyong ito ay nagsisimula sa isang mandatoryong safety briefing mula sa lokal na tanggapan ng turismo. Ang Philippine tarsier at isang bihirang species ng butterfly, ang Paranticada natirazi, ay nakita sa lugar na ito. Sa pag-akyat, magkakaroon ka ng pagkakataong makita ang iba't ibang uri ng halaman. Ang Lake Holen ay isang sikat na hiking destination sa Mindanao.
sa nakamamanghang tanawin ng Crater Lake sa Mount Parker mula sa dalawang magagandang view deck nito.